So, ganyan lamang po siya kasimple mga kaibigan. Ayan. Maibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Ngayon maibigan, nakita nyo po ba yung akin pong hinahawakan ngayon? Ayan. Ito pong tinatawag nila na S-clamp or F-clamp mga kaibigan. Ito po ay ginagamit sa fiber cable mga kaibigan. So kung hindi nyo po alam kung paano ito gamitin, ito po ay i-demo ko po sa inyo. Pakita ko po sa inyo kung paano po siya gamitin mga kaibigan. Kung nga pala kung kayo po ay baguhan sa atin pong YouTube channel, huwag nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating mga video, mag-share ng ating video, at importante sa lahat na mag-hit ho tayo ng notification bell mga kaibigan para ma-notify ho kayo sa lahat po ng ating pong mga video tutorial. Kung nga po pala mga kaibigan, kung tungkol po sa fiber optic cable, ay meron po tayong mga video tutorial dyan. Hanapin nyo lang po sa ating pong YouTube channel. At ganoon din naman kung kayo po ay bibili ng mga gadgets or parts ng Piso Wi-Fi, halimbawa mga kaibigan, Microtech, board ng Piso Wi-Fi, meron ho tayong link sa baba ho ng ating video na bisitahin nyo lang po, at legit store po ang mga yan mga kaibigan, at mura din po sila at talagang hindi ho kayo masaskam. So ngayon mga kaibigan, huwag na ho natin pang patagalin at ituturo ko po sa inyo kung paano po ito gamitin. Tara! So ito po yung gagamitin natin mga kaibigan na tools para po sa atin pong i-demo ngayon, ano? So ito po yung fiber optic cable. Ito po mga kaibigan ay sa PLDT ho ito. Ito. So yung tools natin, gagamit tayo ng, syempre gagamitan natin yan ng plies. Tapos cutter. So ito ay wala lang wala siyang, dapat hindi po ganito mga kaibigan ha. Dapat yung cutter ho na may takip, kasi di ko nakita yung may takip ko na cutter eh. Tapos ito yung tinatawag na S-clamp or F-clamp. Ito mga kaibigan. Ito yung gagamitin natin para sa poste. Kung saan maglalatag ho tayo, kapag maglalatag ho tayo ng fiber cable. Okay, so yan yung i-prepare ho natin kapag tayo po ay maglalatag po mga kaibigan, ano. Hindi ko alam kung Tagalog ba yan sa yung paglatag po ng wire. So ito yung fiber optic cable. Pakita ko lamang po sa inyo. Ito po yung kanyang ito yung paglalagyan natin ng itong S-clamp. Dito po yan. So siya po yung nagpo-protekta doon sa fiber ho natin, o yung ito po, kasi ito ay lamang po mga kaibigan, protection lamang ho ito. Ito protection lamang ho yan nung dadaanan ng internet. Sa gitna po yan, andyan po yung yung parang hibla ho ng buhok na transparent, na kung saan dyan po yung internet dadaan. So ito po yung protection po lamang sa Okay, so 1 core ho ito. Ayan, kung doon po sa mga beginner pa lamang na hindi pa nila alam so yan, ito po yan mga kaibigan, So pakita ko din sa inyo yung gitna nito para makita din po ninyo. So ito po yan mga kaibigan, yung fiber. Ito po parang hibla po yan ng buhok. Pag nabalatan po yan, meron pa pong nakacover na blue. So splice pa yan para makuha yung balat at makita nyo yung transparent dyan na parang hibla nga po ng buhok. Diyan po yung dadaan yung internet. So ito na pong dalawa, isa yung nagprotekta dun sa fiber ho natin. Ayan, ito. At ito naman po, banda, yan po yung sasabitan natin ng S-clamp ho natin na i-demo natin ngayon. So ganito po mga kaibigan, sensya na at na ko po ito. So dito tayo sa dulo, dito mga kaibigan. So make sure pag atin pong nakat ito, dapat dito lamang po natin ikakat. Ito, dito banda. Huwag ho dito. Dapat dito po banda mga kaibigan, Pabor po dapat dyan. At dapat hindi madamay ito kasi nandyan yung fiber natin. Yung parang hibla nga ho ng buhok. So ang gagawin mo, gamit yung cutter, dandahan naman po. Dandahan lang naman po yung ating gagawin na ito. Dandahan lang. Tapos make sure na talagang hindi ho nadali yung yung sa may fiber Okay, so sana makita ho nyo ng klaro. Pag na na po mga kaibigan, nakat na ho natin dyan banda.
pwede naman pong kamay na yung gagamitin natin. At make sure na hindi ko talaga na dali yung ano natin ito. So kamay na lamang, dahan-dahan lamang po yung ating gagawin. So dahan-dahan lamang po. Ayan. Okay, no problem pag ganyan kasi dyan lang yan banda. Walang problema yan. Dandahanin lang ho natin. So ganito na po yan. Ganito na po yan mga kaibigan. No? Pag ganito na po, so ito yung gagamitin natin para sa S-clamp po natin. So ngayon, gagamitin ng S-clamp para ito yung isasabit natin sa poste, sa messenger ho natin. So ang gagawin nyo lang, ito, ganito lang. So tansyahin nyo lang po may bigan na dito banda, mas maikli yung kanyang space. Dapat mas mataas dito banda, para pag, ito. So dito galing yan, ganituhin lang natin, papunta dito. Dyan po, yan po, yan. Tapos, sundan nyo lamang po mga kaibigan. Tapos dito sa ibabaw. Tapos ayan, balik tayo sa baba. Tapos eto, ayan. So ganyan lamang po siya ka-simple So ganyan lamang po siya ka-simple mga kaibigan. Ayan, nakita nyo naman po, di ba? Kahit po, ayan. Kahit po mga kaibigan ay tawag dito sa Tagalog, sa Bisaya, birahon, talagang yan, kakapit po yan. So sure bull tayo dyan na hindi po yung matatanggal. Ganun lamang po siya kasimple ang paggamit ng S-clamp. Ayan. Pagkatapos, halimbawa, ito yung dito natin ilalagay sa kabilang messenger. Ito naman sa banda dito, maglalagay din tayo. Pakita ko sa next video mga kaibigan kung paano natin siya ilagay doon sa messenger ho mga kaibigan. So ganun lamang kasimple, di ba mga kaibigan? Napakadali lamang po. So ganyan lamang po yung paggamit ng S-clamp. So next video natin, pakita ko sa inyo. So yun po mga kaibigan, ganun lamang po kasimple ang paggamit po ng F-clamp po mga kaibigan. So di ba napakasimple at napakadali lamang at kayang-kaya ho natin na gawin po yan. So sa next video ho natin mga kaibigan ay ituturo ko po sa inyo yung pong pagkabit mga kaibigan sa poste nito pong S-clamp na mayroon ho silang tinatawag na messenger. So yun po yung gagamitin para po dito mga kaibigan. So next video natin, abangan ho ninyo. Kaya nga po, wag ho nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-hit ng ating notification bell para ma-notify ho kayo sa next video ho natin. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.